Ano yan, nagsalita na yung anak ni Amy. Ay, ni Amy. Oy, very good. O, ayan o, nagsalita na daw ang anak ni Amy. Dapat lang magsalita, malalaki na yun eh. Di ba? Kaya na nila yun. Mamaya natin pupuntahan yan. Magko-content tayo ulit. Titigan ko muna yun. Okay, so far, ito muna. Tapos isa nito, yung sa kotse. Na-trace daw yun. Yung mga, susunod natin yun. Okay, ito muna. Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ito. Sabi rito, nung nagsalita si Marcoleta dun sa INC, so inatake niya kasi inatake niya yung hindi paniniwala ng mga taga-gobyerno at ng ibang mga taong bayan, no, dun sa mga videos ni Saldico, yung mga aligasyon niya. Kasi 'di ba si Saldico, hinahamon niya si Boying Rimulya na imbestigahan si Speaker Martin Romualdez, pati yung 100 billion budget insertion daw ni PBBM doon. Unang-una, yung insertion ba ipinagbabawal ng batas? Sige nga ho. Labag po ang insertion sa rules ng House of Representatives at ng Senate. Na kapag nakapasa na ang isang panukalang batas sa second reading, hindi na pwedeng baguhin. Pero gumagawa sila ng paraan. Di ba? Meron silang small committee at doon ipinapasok ng mga tiwaling kongresista yung kanilang illegal budget insertion. Ngayon, eto ngayon. Ang sinasabi nila, yung 100 billion daw, inutos daw ni PBBM. Bakit pa iuutos na? Pakatanga naman kapag inutos pa. Hihintayin pa rin ang BICAM. Yung NEP na nga lang Doon lang sa NEP, kayang-kaya nang ilagay ng Pangulo yun. 'Di ba? Sila yung nagpe-prepare ng budget for 6 months. Kaya niyang sabihan ng DPWH na, Bunuan, Manny, magpasok kayo ng 100 billion. Di wala pang hinala. 'Di ba? Mga engots talaga tong mga to Okay. Ngayon, si Marcoleta, nagsalita dyan sa rally nila. Ano ngayon? Ano sabi? Ewan. Ano sabi nila? AI yan. Ano? Sige, hindi na AI yun. Na-stress na Saldico, kaya umimpis. Okay? Umimpis. Sasagkain na naman nila yung transparency. Palalabuin na naman nila. Para sa ganun, yung accountability ay hindi natin may pipilit. AI ba yun? Di ipilit nyo. Wala nang problema dun hinto na kayo dahil sinabihan namin kayo ng AI yun? Yung AI walang anino. Nakikita ko yung anino ng Saldico. May anino kasi ganito. Yung kuha doon, pag ganito, kaya may anino rito banda. Ngayong kahapon, dahil nakita nila yung paglalahad, yung video recording ni Saldico na sinasabi nilang AI. Paano magiging AI? Ito'y unang lumabas sa official page ni Saldico mismo. Alam niyo, totoo po yun Sabihin ko na sa inyong diretsuhan. Kahit na ito pong video ay AI. Okay, halimbawa si Saldico nagpalit na ng anyo. Diba? Nagpa-retoke kasi gusto niya talagang magtago. Nagpalit ng identity niya, nagpakayod na ng daliri, ng fingerprints para wala ng ebidensya, hindi siya matitrace. Diba? Ngayon, kung yung AI na ginamit niya ay hindi naman niya itinatanggi, nakalagay pa sa kanyang page, that remains valid. Okay? Kasi ang AI ay hindi magsasalita ng kahit ano kung walang information na ifinid. Hindi ito magkakaboses ng katono ng boses mo kung hindi ka nagbigay ng sample ng boses mo. Okay? So, ganun yun. Kaya kahit na AI ang nakalagay doon sa kanyang granting na AI yon, as long as hindi niya dinidina yon at siya pa ang nag-post, valid yon, pwede siyang makasuhan doon kung mali-mali yung kanyang mga sinasabi. Okay?
Laking problema nito ni Marcoleta sa AI. Nagpalabas ng statement ang ombudsman. Ano sabi nila? Kahapon lang ito. Para bago namin tanggapin yan, kinakailangan na umuwi ka rito at paberipika mo yan. Siguro panotaryo mo yan. Gawin mong opisyal yan. Lahat na po ng requirements ngayon ay kanilang hinihiling. Nakalimutan nila sa mismong charter ng ombudsman, yung mismong batas na gumawa sa opisina ng ombudsman. Pwede kang maghain ng complaint sa anumang kaparaanan at anumang forma. Okay. Kahit anonymous tatanggapin. Paano natin may papalitaw ang transparency at magkaroon ng accountability sa ating bansa kung ang namumuno sa Ombudsman Office na dating Secretary ng Department of Justice at ang kanyang Prosecutor General, sila ang unang taga-usig, sila ang unang dapat magsampa ng naukol na kaso para sa ganun mapanagot natin ang nagkasala. Sila pa ang nangunguna para pagtakpan lahat ito. Okay. Papayagan po ba natin yan? Hindi ba iniinsulto nila tayo niya? Papayag ba kayong mainsulto? Okay. Hanap yung tanong sa huli, no? Papayag ba kayo? Nang ganyan. Papayag ba iniinsulto raw papayag ba kayo na mainsulto? Okay, so yung contention niya na sinasabi ni Marcoleta rito na alisin natin yung video. Yan. No? Na maraming hinihingi na requirements ang ombudsman para bago mag-imbestiga na ipanotaryo mo yan o ganyan. Well, alam niyo ho, eto ang totoo, tama po si Marcoleta dyan. Hindi ho kasi po pwede na tanging ganito lang, para malinaw, tanging ombudsman lamang, no? Ang pwedeng magsimula ng investigation under po ng Republic Act 6770, Section 15 to investigate on its own. At ang nagtitrigger po ng investigation dyan, ano yung magtitrigger? Any information, including rumors, news, yung mga balita, no? Anonymous complaints po pwede po. Now, ang category ng mga kwento ng videos ni Saldico ay itinuturing po ng mga abogado na ito ay hearsay. Okay? So, kahit po hearsay, ito, yung nga lang chismis pwedeng patulan ng ombudsman mag-investigate. Kung napansin ninyo, si Senator Amy Marcos hindi po nagsampa ng kaso sa ombudsman laban kina Boying Rimulya. Yung mga sangkot, baliban kay PBBM, hindi kasali doon sa pag-aaresto kay Duterte at pagpapatapon sa kanya, pagsuko sa kanya sa ICC. Hindi siya nagsampa ng kaso, pero nag-investigate ang ombudsman. Kaya lang, ibinasura nung dating ombudsman yung gustong mangyari ni Amy. Kaya nakakuha ng clearance etong si Boying Rimulya, kina Martires. Okay? Na nirereklamo nila ngayon at minadali daw. Hindi kausapin kakusanan nila si Martires. Wala namang kaso. Dinismiss nila. Walang ulitin walang kaso. Nung si Amy Marcos ay inimbestigahan din ng ombudsman dahil dun sa tobacco excise tax issue na yon. Galing po naman ang basis din noon sa House of Representatives, yung committee na yon na nag-investigate, yung kanilang committee report. Binigyan nila ng kopya ang ombudsman. Kasi nga kahit anything can trigger the ombudsman to conduct an impartial investigation. Okay, bakit po ganun? Bakit kahit chismis, kahit na hearsay, no? Pwedeng patulan at dapat patulan ng ombudsman para ho talaga masiguro na anumang alingas-ngas ng korupsyon ay
Hindi makakawala. Maiimbestigahan ng maaga. Okay? Tama po doon sa punto na yan, etong si Marcoleta. Oh. Ngayon, ang tanong, yun bang hearsay na katulad ng mga kwento nito ni Zaldico, pwede ho bang magamit sa pagsasampa ng kaso? Yun ang tanong dito eh. Ang sagot po doon ay hindi po pwedeng tumayo sa korte ang isang hearsay. Kinakailangan pa rin po ito, no, kailangan supported ito ng mga ebidensya. Oh. Paano ngayon mag-i-investigate ang ombudsman? Yung mga ebidensya dapat manggagaling po doon sa accuser. Tama? Yung burden of proof ay nandun po sa accuser. Kaya kinakailangan humarap dito si Zaldico. Total siya nag-akusa eh. Hindi po anonymous si Zaldico. Dito naman mali si Marcoleta sa pagpipilit na mag-investigate na ganon na hindi na kailangang paharapin. Paano magpo-prosper yan? Sige, if I'm the ombudsman, sige, mag-iimbestiga ako. Magiging limitado resulta ng investigasyon ko, so hindi ko matutuloy. Sasabihin na naman ninyo, tinengga, inupuan. May iniingatan, may pinapaboran. Sana binanggit ni Marcoleta, kasi abogado siya, na ang hearsay ay hindi po pwedeng magamit sa pagsasampa ng kaso. Pwedeng magamit sa pag-iimbestiga. Hanggang doon lang. Pero kailangan kasi supported yan ng mga ebidensya, lilitaw pa rin po, and therefore, kailangang umuwi rito ni Zaldico at mag-provide ng mga ebidensya. Ang sabi, mapapatay daw po siya dito kapag umuwi rito yun ang claim ni Zaldico, delikado buhay niya. Sino tinuturo nilang papatay doon? Si Marcos? Mas lalo nga siyang iingatan ni PBBM ng gobyerno. Kasi kapag namatay yan, ang masisisi si Marcos. Sa tingin niyo papapatayan ng gobyerno? Sila yung masisisi rito. Maski patay ko, magagalit ako talaga. Kapag ka napatunayan, gobyerno nagpapatay dyan. Diba? Ililitaw talaga. Totoo pala yung bintang niya. Kaya lalo pang po protektahan yan ni PBBM para ma-scrutiny talaga siya sa korte. Ay, mali po ba ako? Paano ako na mali? Well, I suggest, if you're guys referring to the Republic Act 6760, yung batas na bumuo ng ombudsman, basahin niyo po. Okay? Kung ano, no? Or pwede nyo na itanong yan, i-research niyo kay Google sa ating best friend. What triggers the ombudsman to investigate? Can the ombudsman investigate based on hearsay, rumors, news, or anonymous? Yun po, i-Google niyo po yun. Sasagutin kayo niyan, check ako. Sasagutin kayo niyan ng yes. Okay? Kasi sabi nga po ron sa section 15, the ombudsman shall have the power to investigate on its own or upon complaint by any person, any act or omission of any public officer when such act appears to be illegal. Appears to be illegal. Ibig sabihin parang mali tayo na. Palagay ko mali yun. Yun yung alingas-ngas pa lamang ng korupsyon. Kailangan po si Ombudsman alerto, kumilos na kaagad. Okay, kahit nasabihin natin na yan ay whistleblower information, na even if it's not it's not verified yet initially, kailangan. O kaya naman yung mga reports ng government agencies like yung COA reports. Pwede na yon. NBI reports, internal audits, field investigation units, pwede yun. Diba? Pwede, kaya nga meron silang yung motu proprio. Ang ibig sabihin po ng motu proprio ay proactive sa English, proactive. Yan. Kusang palo, hindi kailangang mag-asal. Ang ombudsman hindi po dapat mag-asal martilyo. Mag-asal pako. Alam niyo yung pako para mapakinabangan?
kailangan mo munang pukpukin yung ulo. Hindi ho sila ganun. Kailangan silang alerto at magkusa. Okay? Yung mga yung mga anonymous complaint, yan, pwede yan. Kaya lang, kailangan dyan, yung mga information dyan, yung mga detalye, pwedeng ma-verify, pwedeng ma-check. Di ba? Hindi po pwedeng, sige, anonymous complaint. Okay, anong gagawin namin dito? Ano yung information? Di ba? Provide information to guide the ombudsman. Yung mga media reports, yan, mga binanggit ko nga kanina, kabilang yan. Lalo na, yung sworn statement, no? Yung may complaint affidavit, yung normal ako reklamo talaga. Kahit kahit sinong tao panggalingan yan, taxpayer o hindi. No. Mga NGOs, media po pwede hong magsampa ng kaso under po ng RA 6770 na provided ang ating Constitution under Article 11 ng 1987 Constitution. Yung provision diyan para sa sa Office of the Ombudsman. Okay? So, yun po yun. So, sa puntong ito, tama dyan si Marcoleta. Kinakailangan ni Remulla na mag-investigate. Pero kinakailangan din ni Saldico umuwi para patunayan yung kanyang mga aligasyon. Kailangan niya mag-provide ng detalye. Okay?